Ang website ng Commission on Elections at ang online service tinangkahong i-hack at maki-update po tayo sa pamamagitan ng linya ni Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na nakatatanggap sa kasalukuyan ng COMELEC website at online voting and counting system ng pagtatangka na i-hack ito. Ngunit pagtitiyak niya sa publiko na kahit isang pagkakataon ay hindi nagtagumpay ito dahil na rin sa mas pinaigting na pagbabantay ng IT department ng poll body. Samantala, ang online voting and counting system o OVCS ay nakatanggap din ng halos 60,000 na hacking attempts, ngunit hindi rin naman ito nagtagumpay at hindi na kompromiso mga sensitibong impormasyon na nakapaloob dito. Ang OVCS ang gagamitin para sa online voting ng mga overseas voters. Kaugnay pa nito, ayon kay Garcia, na-track na nila ang pinagmulan ng hackers gamit ang kanilang mga IP address. Ito ay galing umano sa mga Middle Eastern na mga bansa at mga bansa sa South Africa. Ngunit naniniwala ang mga eksperto na ang mga hackers ay galing lamang dito sa ating bansa. Tiniyak din ni Garcia sa publiko na nai-report na nila ang mga hacking attempts sa Department of Information and Communications Technology o DICT upang tulungan din sila sa pagpapatibay ng pagbabantay sa website at system. Gusto ko lang i-announce na yung aming website, millions ang tinatanggap ngayon na attempt para ma-hack siya. So far, walang successful at so far naman po, alam niyo, pag ganito mag-election, COMELEC talaga ang pinaka-minefield ng lahat. Treasure trove ika nga para sa mga hackers, pero so far wala silang nagagawa at kudos sa amin pong mga tauhan on a 24-hour basis na babantayan. At almost 60,000 attempts ang tinanggap ng ating OVCS system, yung ating internet voting system, upang i-hack siya as of kagabi, pero hindi rin po nagiging successful. At yan po'y patuloy namin mapantyagan, babantayan, sapagkat pagkaganto mag-eleksyon yung sistema lagi ng COMELEC. Nagbabala naman si Garcia na huwag sanang idamay pa ang integridad ng halalan sa mga masasamang gawain dahil ito rin naman ay para sa demokrasya ng buong bansa. Dagdag pa niya na kung hindi talaga tumigil ang masasamang loob na nangunguna rito, maaari silang makasuhan at mapakulong. Huwag naman po sana yung ating pong eleksyon sa mga kababayan natin, lalo na kung nandito kayo sa ating bansa. Ano po bang mapapala natin kung ang eleksyon natin, ang integridad na i-compromise natin? Demokrasya po natin na nakataya dyan. Sabi niyo, gusto niyo magkaroon ng mga pagbabago sa mga leader. Kung walang eleksyon, paano magbabago ng leader? Sabi niyo, gusto niyo baguhin yung mga nakaupo yung mayor, gobernador, congressman, etc. Paano natin mababago kung ayaw niyo na sa kanila? Kung hindi rin pala magkakatuluyan tayo sa halalan, maki-question pa kung sino mahahalal. Let's save our democracy. Let's respect our processes and system, lalo na po yung pinapatupad natin sa halalan. Ang COMELEC Precinct Finder ay bubuksan sa publiko 2 linggo bago ang araw mismo ng halalan, sa Mayo 12. Isa rin ito sa kanilang babantayan dahil maaaring maging prone ito sa hacking. Noong nakaraang eleksyon, 35 million na hacking attempts ang natanggap ng poll body para sa COMELEC Precinct Finder, pero kahit isa ay walang nagtagumpay. Samantala, sa iba pang balita, sinuportahan ni House Assistant Majority Leader Congressman Zia Adjong Jr. ang naging proactive na hakbang ng poll body patungkol sa pagdidiskrimina sa panahon ng pangangampanya. Hinimok niya rin ang mga kandidato na magkaroon ng mas mataas na antas ng diskurso sa pangangampanya at ang ibahagi na lamang ay ang mismong mga plataforma nila bilang kandidato. Ikinalungkot niya rin ang naging pananalita ni Peter Onabia sa kanyang campaign activity, lalo na't galing sila parehas sa Bangsamoro. Pumunta ako dito to personally thank the chairman sa proactive stand ng COMELEC ngayon kasi alam natin may mga bagay-bagay at mga nasasabi ng ating mga kandidato in this election na hindi siya naangkop doon sa messaging na dapat maganda yung sinasabi natin. Dapat pag election, plataforma di gobyerno talaga yung sinasabi ng ating mga kandidato para ma-inform ang ating mga electorates kung ano talaga yung dapat na trabaho ng bawat isa at may bigay kung ano dapat yung mga impormasyon na tama sa ating mga electorates so that they can also be guided as to who are the qualified candidates and not to express something that would be insulting to some sectors in our society. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!